A very familiar passage. Ephesians chapter 2, verse number 1. The title of the message this morning is A Life Story of Grace. A life story of grace. And this is our story. This is our life story. Andiyan na kayo? Sundan po ninyo ako ng tahimik habang binabasa ko po ang mga talata sa wikang Ingles, sa King James Version. Ang sabi po ng Bible, "And you hath He quickened, who were dead in trespasses and sins." Now, bantayan po natin yung mga past tense na sinasabi po dito. Mamaya titignan po natin yan. "Wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others." In verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness towards us through Christ Jesus. That in the ages to come, through Christ Jesus. Verse 8, 9, and 10. "For by grace ye are saved, through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good work, which hath before ordained that we should walk in them." A life story of grace. Tayo po ay mananalangin saglit. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na aming sinasamba, ngayong umagang ito, pinaraparangalan namin. Hayaan ninyo, Panginoon, na sa aming pakikinig ng inyong mga salita sa pamamagitan ng gagamitin ninyong mangangaral, ay makausap po ninyo kami ng personal. Sino man po sa amin na naririto sa aming kalagitnaan, nang wala pa po siyang katiyakan ng kanyang kaligtasan ng kaluluwa sa pananampalataya kay Kristo, Panginoon, gamitin po ninyo ang pag-aaral na ito para siya po ay magdesisyon ngayong umaga na tanggapin niya ang Panginoong Jesus bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas. Ama, maraming salamat po sa aming aralin. Salamat sa inyong grasya na siyang hanggang ngayon gumagawa at kumikilos sa bawat tao. Hiling namin, Panginoon, na kayong manguna at ang inyong mangangaral na gagamitin ay pagpalain ninyo ng karunungan. Ama, patawad sa aming pong mga kasalanang nagawa. Tulungan po ninyo kaming lahat na makalalapit kami sa trono ng inyong biyaya upang sa ganon maranasan namin ang inyong tulong sa bawat araw. Salamat po. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo.
Magandang tignan pag puno ang simbahan, ano? Amen? So, salamat sa Panginoon. Ano ho? Mga nasa live streaming, wala na hong bakante dito. Meron lang 4 sa harap. Kung nandito kayo, puno na. Ano ho? So, salamat. Yung pong mga nasa abroad. Ano po? Magandang umaga po sa inyo. Yung kapatid ko, Ronald and Tess, good morning. Okay? Yung mga kamag-anak ko na nasa States, Auntie, magandang umaga. Yung aking mga kamag-anak na nasa Quezon City, I know you're watching. Good morning sa inyo. At sa iba pang mga miyembro ng simbahang ito na hanggang ngayon nasa bahay pa din, magandang umaga po sa inyo. Ano po? At sa iba pang mga kaibigan natin na nakasubaybay every Sunday, magandang umaga po sa inyo. Ang Diyos ang maluwalhati natin sa atin pong pag-aaral. A life story of grace. Alam niyo, ang katotohanan, tayo pong lahat ay may kanya-kanyang kasaysayan ng buhay. Natahimik kayo. Amen. Mag-e-amen kayo kasi pag hindi kayo uma-amen, humahaba po yung mensahe. Kaya, nandiyan ba kayo? Ayan. Okay. Ang lakas naman. Parang gusto nyo, tapusin nyo na, Pastor. Okay. Tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang kasaysayan ng buhay. Kayo na mga bata, gumagawa pa lang kayo ng inyong kasaysayan. Gandahan ninyo ang kasaysayang inyong ginagawa. Iba't iba tayo ng kasaysayan. Meron yung una, pangit na kasaysayan ang sinimulan mo, pero gumanda nung ikaw ay makakilala sa Panginoon. Tama? Pero kung hindi ka nakakilala sa Panginoong Jesus, yung pangit na sinimulan mo, hanggang ngayon, pangit pa rin ang kasaysayang iyong ginagawa. Now, gusto kong makapag-inspire sa inyo ng isang kasaysayan ng buhay. And I copied this. A History of a Man. Alam kong kilalang-kilala ninyo. Nung siya po ay 5 taon, namatay ang kanyang tatay. 5 years old siya, nawalan na siya ng ama. At the age of 16, hindi na siya nag-aral. Sino rito ang 16 years old? Ayan. Nag-aaral ka pa, Tonet? Ikaw, Irish? Nag-aaral? Okay. Kasi iba yung nag-aaral, iba yung pumapasok. Nakuha ninyo? Kaya ako tinatanong eh. Yung iba kasi pumapasok lang, di nag-aaral. Nakakuha ba ako ng puntos doon? Yung iba, pumapasok lang, hingi ng baon. Kala mo, nag-aaral. Parang ako. Ako ganyan ako nung araw. Hingi lang ako ng hingi ng baon. Pumapasok lang, pero hindi nag-aaral. Pero may biyaya ang Diyos. Yung pastor ho ninyo na nandito sa harapan, nag-aral naman po ako. Ako ay nakapagkolehiyo rin naman. Kasi yung ibang mga tao, tinitignan lang, sino ba yung pastor na yan? Hindi naman nag-aral yan eh. Para sa kaalaman ho ninyo, ako ho ay nakatapos din naman ng kolehiyo. 3 kurso ho ang tinapos ko. Okay. Pang-4 yung Bible School. Now, 16 years old, tumigil na po siya ng pag-aaral. At 17 years old, nakaranas na po siya ng 4 na trabaho na tinanggal siya. So, ibig sabihin, masipag ito. Di ba, 17 years old, nagtatrabaho na. Pero at the age of 17, nakakuha siya ng 4 na trabaho. Yung 4 na trabaho na yon, kaya naging 4, tinatanggal siya palagi. Hindi mo nakaka-disappoint yan.
Hindi ba? Yung trabaho ka, tapos tatanggalin ka. Kaya kayo ng mga nagtatrabaho, huwag kayong pakasisiguro. Hello? This is true. Anytime, pwede kang tanggalin. Are you there? Hindi garantiya ang trabaho. Iisa lang ang garantiya ng tao? Si Jesus lang. Walang iba. At the age of 17, he already lost 4 jobs. 18, he got married. Nag-asawa na, 18 years old. Sinong 18? Taas ang kamay. 18 years old. Wala. Ayaw. Nahihiya. Bricks, ilang taong ka na? 17? O parang 18 ka na rin? Isang taon na lang eh. Kailan ka magbe-birthday? Malapit na. Di ba? Parang 18. Ganyang edad, nag-asawa na. Okay? 18 to 22. This is the time na meron na siyang asawa. Siya ay naging konduktor ng bus. At that age, maaga nag-asawa eh. May expect mo? Sinubukan niyang magkonduktor. Huwag ka muna mag-aasawa kasi konduktor ang bagsak mo. Sinubukan niyang magkonduktor but he failed. And then, siguro wala na siyang pamasukan, he joined the army, pero hindi siya pumasa. Applied for law school. Kasi noon pa to, hindi masyadong mahigpit. He applied for law school and he was rejected again. Okay? Became an insurance salesman but failed again. Rejected siya lahat. Rejected siya sa trabaho. Siguro nakakita siya ng oportunidad. Magbenta na lang ako ng insurance. Pero wala. Rejected pa rin. At 19, he became a father. Nagkaroon na ng anak. Pabigat ng buhay. At the age of 19, he became a father. At age 20, his wife, now listen, at age 20, his wife left her and took their baby daughter. Siguro yung babae, yung asawa niya palaging nare-reject. Hindi ba? Nagsawa. Tama, kinuha yung anak. Wala akong maaasahan dito sa napakasawa ko na to. I'm telling this kasi marami tayong mga young people dito. Kaya sabi ko nga kanina, young people, you are starting, to create your life story. Tama? Kaya sabi ko kanina, gandahan ninyo yung istoryang ginagawa ninyo. Okay? Iniwanan siya, kinuha pa yung anak nila. And at the age 20, anong gagawin niya? He became cook and dishwasher in a small cafe. Okay? He failed in an attempt to kidnap his own daughter and eventually convince his wife to come back home at the age of 65. Now look at the span. Hindi siya tumigil na ayusin niya yung kanyang pamilya. From 20 years old, iniwanan siya ng asawa niya, 20 years old siya. Kinuha yung kanyang anak, kinidnap niya, gusto niyang makuha uli yung anak niya, but he failed. But still, he continued. At the age of 65, nagkabalikan sila. Wow. Wow, hindi ba? Sige, gusto niyong
mag-asawa ng maaga. Okay? Maghihiwalay. At the age of 65, magbabali ka naman kayo. On the first day of retirement, siyempre, magre-retiro na to. On the first day of retirement, he received a check from the government for $105. Okay, dollar. Ibig sabihin, sa istorya to ng Amerika. And I just copied it. $105 ang ipinadala sa kanya ng gobyerno nung siya ay magretiro. Now, nung natanggap niya yung pera, he felt that the government was saying he couldn't provide for himself. Kasi pinadalan siya ng cheque. Ang dating sa kanya noon, parang, masakit. Parang sinasabi ng gobyerno sa kanya, hindi siya mabubuhay. Sa kanyang sarili lang. He couldn't provide for himself. And he felt that the government said he couldn't provide for himself. He decided to commit suicide. Sabi niya, siguro, walang kwenta itong buhay na ito talaga. Pati kayo na yung gobyerno, maliit ang tingin sa akin. Okay? So, he decided to commit suicide. It wasn't worth living anymore. He had failed so much. I have failed so much. Wala nang kwentang mabuhay. Okay? 65, pataas na po ito. Ganito na ang kanyang iniisip. Marami na akong pinagdaan ng failures. And then, he sat under the tree writing his will. Sulat siya. But instead, he wrote what he would accomplish with his life. Imbis na magsusulat na siya ng paalam, siguro nabago yung isip niya. Yung isinulat niya, yung po pwede niya pang gawin sa kanyang buhay. Okay? Sana ba? He realized there was much more that he hadn't done. Yung maganda di ba? Na-realize niya, marami po siyang pwedeng gawin. There was one thing he could do better than anyone he knew. And that was how to cook. Meron siyang talent kasi naging cook siya sa cafe. Okay? Nag-dishwash at the same time a cook. So he borrowed $87 doon sa kanyang cheque na nakuha niya sa gobyerno. At ibinili niya ng manok. Alam niyo na, Okay? At yung manok na yan, niluluto niya, at binebenta niya sa mga kapitbahay doon sa Kentucky. Okay? At the age of 65, he is ready to commit suicide. But at the age of 88, Colonel Sanders was a billionaire. Paborito nyo yan, ano? He is the founder of KFC. Ang ganda nung istorya niya, di ba? Pangit nung una. Anong makikita natin doon, mga kapatid? Hindi po huli pa ang mag-start na muli. Kung sino man nandito to ngayong umaga, magsimula ka muli. Okay? At yung buhay na yan, masisimulan
kapag ang Panginoong Jesus ay nagsimula sa buhay mo. Okay? Sabi ko nga kanina, lahat tayo ay may kanya-kanyang istorya ng buhay. Now dito sa Ephesians chapter 2, yung binasa nating talata, verse 1 down to verse number 10, makikita natin dito ang atin pong istorya ng buhay bilang mga mananampalataya. Okay, yan po ang makikita dito. Yan yung ipinakikita sa atin ng mga talata. Sinasabi sa atin ng mga talatang ito that our life story as Christian believer is a story of grace. Kasaysayan ng grasya ang buhay natin. Pag sinabi mong ang buhay natin bilang isang mananampalataya ay kasaysayan ng grasya, if you understand grace, okay, hindi ka makakapagmalaki sa Diyos. Lahat ng meron ka bilang isang mananampalataya, grasya ng Panginoon sa iyo. Are you there? Our life story as Christian is a life of grace. You na nasa live streaming, your life, you are a believer. If you are a believer of Jesus Christ, okay, and you are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ, your life story is a story of grace. Grasya ng Diyos ang iyong buhay. Now, as we observe our passage, here we will see our life story. Makikita po natin dito na ang atin pong kasaysayan ng buhay ay through God's amazing grace. Kaya maganda yung awit na inawit natin kagabi, di ba? Yung amazing grace. Yung sumulat po niyan ay si John Newton. And you know who's John Newton? Siya po ay isang biyahero ng mga alipin. Okay? Mabiyahe ang sakay, puro mga alipin. Ibabiyahe niya doon sa kabilang dako. One time, may nagbigay sa kanya ng isang babasahin. A Christian book or babasahin, binabasa niya yan. At doon nangusap sa kanyang Panginoon. That is the time na naisulat niya yung amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. Can you sing with me? That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But I was blind, but now I see. That's all. As we observe our passage, we will see that our life story is really a story of God's amazing grace. Now, let us begin by first noticing, number one is salvation. Now, pansinin po natin dito ang kaligtasan. The first thing that I want to present to you is that the work of salvation reveals God's grace. Ang gawa ng kaligtasan ay inihahayag nito ang grasya ng Panginoon. I have a very serious question this morning. Who among you here is saved? Raise your hand. If you're not sure that you are saved, huwag kang magtataas ng kamay.
Huwag mong dayain ang sarili mo. Kung ikaw ay nakatitiyak na ikaw ay ligtas, okay? Sige na, babahin mo na yan. Kung ikaw ay nakatitiyak na ikaw ay ligtas, ang sinasabi ko dito, kapag ikaw ay namatay, natitiyak mo na ang iyong kaluluwa hindi pupunta sa impyerno. Natitiyak mo na ang iyong kaluluwa pupunta sa langit. Okay? At yan yung tinatawag ko kanina. If you're saved, you are sure that when you die, your soul will not go to hell. If you're not sure, kung hindi ka sigurado, nagbabaka sakali ka pa hanggang ngayon, Pastor, hindi ko alam kung saan pupunta ang aking kaluluwa. Sabi nila, save ako. Pakiramdam ko, save ako. Okay? Now, this morning, itong aralin na ito, nawa makapagbigay sa atin ng linaw. And be serious about this lesson. Kasi hindi biro ang mamatay. Okay? Huwag ka munang mamamatay hanggat wala ka pang ginagawa kay Kristo. Tandaan mo, kasi pag namatay ka at wala pa si Jesus sa iyo, hindi biro ang mapunta ng impyerno. Tama? Now, let us continue. The work of salvation reveals God's grace. Now, as we observe, ito pong mga verses na binasa natin, notice, yun pong thought na ini-imply po rito, na kung saan makikita natin yung mga, past. Okay? Kaya kanina sabi ko sa inyo, pansinin natin yung mga past tense. At isa pa, makikita rin natin dito yung present. Okay? So first, we can notice, okay, the grievous condition that describes our past. Okay? Naunawaan ba? Yung isang mapait na kondisyon o nakatatayuan ng ating nakaraan bilang isang mananampalataya. Who among you are saved? Tayo, taas ang kamay uli. Huwag kayong magsasawang itaas ang kamay. Hindi ba? Pag hindi ka saved, huwag mo itataas ang kamay mo. Pag hindi ka sigurado. Kasi hanggang ngayon, marami pong mga, baba na, baka mangawit yan. Maraming mga Kristiyano na, I'm saved, pero pag tinanong mo talaga ng seryoso, ligtas ka ba? Di ba? May pag-aalanganin sa loob. Ibig sabihin, merong pang problema. Okay? Kasi ayaw ng Panginoon yung doubt, unbelief yan eh. Tama? Okay, now, tutuloy tayo. Una, tignan natin dito, ang sinasabi natin, yung gawa ng kaligtasan ay inihahayag sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Okay, so kaligtasan po ang pinag-uusapan dito. When we talk about salvation, hindi po tinutukoy dito yung maligtas ka sa gutom. Kasi madali yan. Tama, kumain ka lang, ligtas ka na sa gutom. Tama? Pag sinabing salvation, ang pinag-uusapan po dito ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Okay, may kaluluwa ba kayo? Ayun, kala ko meron ditong walang kaluluwa eh. Now, the work of salvation reveals God's grace. Now, first, let us notice the grievous condition that describes our past. If you are a believer, this is for you. Para sa atin ito. If you are saved, ito, ipinapaalala sa atin yung ating pinagmulan. Okay? Ito yung mapait na katatayuan ng atin pong nakaraan bilang isang mananampalataya. Now, kagaya ng sinabi ko kanina, let us consider some past tense na ginamit po dito. Yung salitang, sa verse 1, yung salitang were. Okay? Sa verse 2,
in time past. Sa verse 3, we had. We all had. That's past tense. Tama? Mga teacher, pag nagkamali ako, pakitulungan nyo lang ako, ha? In time past, dyan sa verse 3, we all had, yung isa, in time past, and were. Nakita yung, nakita? Okay, doon sa verse 5, when we were. Okay, ito pong mga expressions na ito, na nasa past tense, it describes what we used to be, okay, nung una, yung grievous condition natin. Tama? Dun sa atin pong nakaraan. Now, in verse number 1, okay, makikita natin that, ano ang sabi nung verse number 1? We were dead. Okay? So, mababasa natin doon sa verse number 1, who were dead in trespasses and sin. Na nung una, in time past, nung mga nakaraang panahon, sabi diyan, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. So, ang sinasabi dito, okay, gusto ko itong bigyan ng linaw kasi pag nabasa mo, nakita natin yung dead kung minsan, iniisip natin diyan, patay na. Ito yung ating past. So sinasabi ni Pablo, nung unang panahon, we were dead. Tama? Kasi kung patay ka na noon, dapat wala ka na ngayon. So merong deadness na sinasabi dito. So ibig sabihin, spiritually, we were dead. Tama? Okay? We were spiritually dead. Pag sinabing tayo ay spiritually dead, noon, wala pa, nasa labas tayo ng Panginoong Jesucristo, wala pa tayong relasyon sa Diyos through Christ. Spiritually, we were dead. So, ibig sabihin yan, hiwalay tayo sa Diyos. Nakuha? Kahit na anong tawag mo sa Diyos, hindi ka marinig kasi hiwalay sa Panginoon. Patay tayo spiritual. Tama? So meaning, ang katotohanan, wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Noon na hindi ka pa mananampalataya. Okay? Listen. If you're not saved, wala kang assurance ng iyong kaligtasan. Seryosohin mo ito. Sa atin naman, na mga mananampalataya na nagkiklaim na tayo ay ligtas na, seryosohin din natin ito. Kasi marami mga Kristiyano ngayon, ang yayabang. Tama, kala mo, porque naligtas na sila, save ka ba? Ang gawin mo ang Panginoon. Hindi ganoon eh. Hindi ba? Dapat mo maintindihan kung sino ka. Okay, we are spiritually dead before. Okay, wala tayong tamang relasyon sa Panginoon. Okay? And our spiritually dead condition and our separation from God, okay, were evidenced by Ang sabi nung talata, you were dead in trespasses and sins. Nahahayag yun na tayo ay hiwalay sa Diyos, na tayo ay walang tamang relasyon sa Panginoon. Nahahayag yan, ang sabi ng talata, in trespasses and sins. Okay, now, magkakaroon tayo dito ng word study para maiintindihan po natin ito pong mga talata na ito. Okay, no. Dito po sa sinabi na ito, yung ating inuna ng talata. Okay? So noon, okay, ang sabi ko nga, we were not sinners because we sin. Noon.
Wala pa si Kristo. Hindi tayo nagiging makasalanan kasi nagkasala tayo. Kung hindi, tayo ay nagkakasala sapagkat tayo ay makasalanan. Nakuha ninyo yung pagkakaiba? Nung tayo ay walang relasyon sa Diyos, makasalanan tayo. Kaya tayo nagkakasala kasi ang nature natin makasalanan. So, dapat nating malinawan yan. Now, ang sabi ng mga scholars, now listen to this, the word trespasses. The word trespasses speaks of our fallings and stumblings. Pag sinabing trespasses, ito raw ay tumutukoy sa ating mga pagbagsak, pagkatisod. Ang idea po nito is what? False step or straying from the right path. Ano yung idea? Ano yung maling mga hakbang, maling mga pamumuhay, at lumalayo tayo doon sa tamang landas. You were dead, or we were dead, in trespasses. Okay? So, in our past, patuloy tayong, lumalayo at gumagawa tayo ng mga hakbang na papalayo sa tama. Yun yung nakaraan natin. Inuulit ko, believers, yun yung nakaraan natin. Na kung sinasabi mong mananampalataya ka, patuloy mo pa rin nilalakaran yung papalayo sa tamang landas, check upin mo. Baka walang tamang relasyon sa Diyos yan. Nakukuha ba? Amen? Kasi ito yun eh. Yung patuloy na paglabag mo, patuloy na ito yung tama, alam mo. Okay, pero hindi mo masunod yung tama. Okay, ito yung sinasabi ng Panginoon, hindi mo masunod. Bakit? Patay ka nga eh. Nakuha ba? Hindi ka makasunod. Why? Because you are dead. Kaya ang ginagawa mo, ito yung hindi tama, dito ka palagi. If I'm talking to somebody here, hello. Amen? Okay? Kaya sabi ron, you were dead in trespasses and sin. Many were claiming Christians. They were believers. Kaya ako po ito tinatalakay. Madaling magsabi, Kristiyano ako eh. Pero look at the fruit. Tama? Kung ang buhay mo pa rin, alam mo, ito ang tama, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon, pero hindi mo yan masunod. Siguro nagtataka ka, bakit dito ako gusto palagi eh? Maybe you're still dead. Nandiyan ka ba? False steps. Now, the word sin, binanggit yung sin, in trespasses and sin, speaks of missing the mark. Sino sa inyo naglalaro ng dart? You missed the mark. Okay? Missing the mark. So, ang sabi, there is God's target, but we were unable to hit that target. Okay? We always miss the mark. We were unable to hit yung target na dapat nating tudlain. We miss always. Kaya tama yung Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Are you with me?
Ano yung nakaraan natin? We were dead. Pangalawa, mapapansin natin dito, not only that we were dead, but we were also depraved. Okay? Yung ating past, if you're a believer. Hindi ka lang noon patay, okay? Kung hindi ikaw ay depraved, ubod ng sama. Are you with me? Kaya nga, mapapansin natin in verse 2, ang sabi diyan, ilipat ninyo yung inyong Bible. Verse 2 tayo. Wherein you were dead in trespasses and sin. Pagdating sa verse 2, wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Sabi ron. Now, ano napansin natin? Ang sabi ron, in time past, ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. So, ibig sabihin, the life that we lived in the past was a life controlled and directed by the prince and power of the air. Uulitin ko, yung buhay na ipinamumuhay natin in the past, hindi ka pa mananampalataya, hindi ka pa saved, ay ayon at kinukontrol at dinedirect ng prinsipe ng kadiliman. And who is this? This is Satan. Hello? Masakit ito tanggapin. Salamat na lang, naligtas ka. Okay? So yung una palang buhay natin, nang tayo'y hindi mananampalataya, si Satan pala ang nagkokontrol sa atin. Are you with me? Kasi siya yung prinsipe. Siya ang may kapangyarihan. Tama ba? No, the verse said, ang sabi ron, we walk according to the prince and power of the air. At yung pong word na power diyan, yan po sa dictionary, yan po ay tyranny. Ibig sabihin, pagkaalipin. Okay, yung buhay natin noon, ay kinukontrol ng pagkaalipin ni Satanas. Okay? Tayo ay alipin noon ng kasalanan. Alipin tayo ni Satanas. At tayo ay napailalim sa kapangyarihan ni Satanas noon. Okay? Noon ito. Are you saved? Oh, kumukonti na yung nagsasabi. Alright? Kasi alam nyo, salaan nito eh. Okay? So, una, we were dead. Pangalawa, we were depraved. Okay? So, ibig sabihin nito, Iba may hawak sa atin noon. Kaya pala, nung ako'y hindi pa mananampalataya, kung ano-anong kabulastugan ang aking nagagawa. Hindi ko na yan sasabihin kasi nakakahiya. Okay, ang akala ko, masarap yung buhay na yun. Pag nagsama-sama kami, parang ang mundo wala nang katapusan. Nakaka-connect ba kayo sa akin? Kayo mga ibang kalalakihan? Tama, para bang, wala nang katapusan ang kasiyahan. Okay? At habang inaaral ko to, nahihiya ako.
Nung mga panahon na yon, pagkatapos ng bagay na gano'n, pagdating ng kinabukasan, nagkita-kita kayo, yabangan yan. Oo, ikaw talaga. Hindi ba gano'n? Tama ba ako? Brother Marlon, natatawa ka? Hindi ba? Tama, hindi ba? Iniyayabang mo pa yung buhay na liko. Yung palang buhay na yon, kontrolado pala yun ni Satanas. Siya pala yung may hawak. Siya pala yung naniniil sa atin. Na habang tumatawa tayo, doble ang tawa ni Satanas. Ang saya nyo. Mga young people, kinakausap ko rin kayo. Okay? Ang saya. Yung mga ginagawang kabulustugan, hindi lang yung mga ganong klaseng kabulustugan. Hindi ba? Marami pa. Alright? So, we were dead, we were depraved, and our life is according to the prince and power of the air. We are controlled by the power of Satan. We were slave. Alipin tayo ng kasalanan. Okay? At tayo ay napailalim sa kapangyarihan ni Satanas. Pangatlo, dead. Susunod, depraved. Pangatlo na binanggit dito, disobedient. Okay? We were the children of disobedience. Sabi sa verse 2, last praise. At now worketh in the children of disobedience. Kayo ba mga magulang, natutuwa ba kayo pag ang anak ninyo ay disobedient? Hindi ba? Ay lalong napupuot ang Diyos. Di ba? Kasi yung mga tao disobedient. Noon, galit talaga ang Panginoon sa atin. We were disobedient. Children of disobedient. So meaning, pag sinabing disobedient, ang buhay natin noon ay buhay ng pagre-rebelde sa Diyos. Okay? We are rebellious against God. When we say we are rebellious against God, no, hindi mo sinasabi sa Panginoon na, ayoko sa iyo. No, hindi yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing we are rebellious against God, ang ginagawa natin yung sarili nating kalooban. Hindi yung kalooban ng Diyos. Tama ba? Ang ginagawa natin yung sarili nating pamantayan. Are you with me? Yung salita ng Panginoon at yung kalooban ng Diyos, wala itong impluensya sa buhay natin. Nakuha? Kaya noon, pag may nakikita kang may daladalang Bible, lalapitan ka, masama ang tingin mo. Tama ba si Ate Ida? Wow, gumagano. Hindi ba? Totoo. Ang sabi ko nga noon, ilustrasyon ko, ang tao, pag may hawak ng Bible, ang tingin ng tao kakaiba parang abnormal. Tama? Pero pag may hawak ng bote ng tanduay, okay lang yan sa kanila. Normal ang tingin nila dyan. Totoo ito. So, pag sinabing disobedient, rebellious sa Panginoon. Tama? Walang amor sa iyo yung kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Di ba? Meron akong sarili kong kalooban.
Totoo naman. Ano ba ang sarili nating kalooban? Sige nga, sabihin nyo nga yung sarili nyong kalooban. Napapabuti ba kayo sa sarili ninyong kalooban? Napaigi ba tayo dyan? Kasi pag sarili nating kalooban ang nasunod, abay, alam niyo yung sarili nating kalooban, walang gusto ito kung hindi ka precho ng laman. Wala. Ang gusto nito palaging hayahay ang buhay. Bakit ako magsisimba? Ako, boring dyan. Dito na lang ako sa mall. Di ba pag nagpupunta kayo sa mall, masaya? Hello, lalo na ngayon? Ting-tong, 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 ting-tong. Ang Pasko ay sumapit. Mga tao, dami na yan sa mall. Sa simbahan, makikinig ka ng salita ng Diyos. Boring dyan. That is our old life. Kung ngayon sinasabi mo, ligtas ka, at wala ka pa ring amor sa salita ng Panginoon, ito yung sinasabi ko, suriin mo yung sarili mo, baka hindi ka ligtas. This is a serious matter. Hindi mo masunod yung prinsipyo na sinasabi ng Panginoon, ang linaw-linaw na nga dyan. Sinasabi, ito ang buhay natin, ito ang gagawin natin, ito ang ituro natin sa ating mga anak. And yet, ayaw natin. Gusto natin yung sarili nating kalooban. Mas masaya tayo dito. Maybe you're not saved. Walang amor sa iyo ang pagsamba. Ang tanda-tanda mo ng Kristiyano. Hanggang ngayon, ang pagsamba ay para bagang tinitimpla-timpla mo pa rin. Maybe you're not saved. Are you with me? Maybe you're confessing that you are a Christian. I am saved by grace through Jesus Christ. And yet, you cannot open your Bible even a minute a day. Maybe you're not saved. Are you with me? This is a very serious matter. What is the Bible? Tell me. Gusto ko marinig po yan. Ano ba ang Biblia? Salita ito ng Diyos. Tama ba? Salita ito ng Panginoon. Yung bang nanay mo, hindi mo kinakausap? O tatay mo, hindi mo siya kinakausap? Papayag ka ba na hindi mo siya kinakausap? Hindi ba? Bakit? Kasi may relasyon kayo eh. Tatay mo yon, nanay mo yon, anak mo yon. Hindi pwedeng hindi mo siya kausapin. Tama? Hindi ka papayag na hindi kayo nagkakaroon ng komunikasyon. Hindi ka papayag na hindi mo nalalaman. Ano ba, anak? Ano ba? Palagi ganyan eh. Why? Because you have a relationship. Yung hindi mo magulang, hindi mo yung kinakausap. Tama? Kasi wala naman kayong relasyon nun eh. Ang palagi mong may kaugnayan kayo, yung bang meron kang karelasyon. Tama? Yung magulang mo, palagi yan. Anak mo, palagi yan. And you know what? When you say you are saved, you have a relationship to the Father. Tell me if I'm wrong. When you say you are saved, you have a relationship to our Father through Jesus Christ. Tama ba? And so you have to communicate to Him. Kailangan mong makipag-communicate sa Kanya. And how communicate?
nakikipag-ugnayan? Paano ka nakikipag-komunikasyon sa Diyos? You who are saying, you are a believer. Sinasabi mo, ikaw ay Kristiyano. Sinasabi mo, ikaw ay saved. How do you communicate to your Father? Through His Word. Amen? Are you saved? Communicate with your Father. It is the Word of God. When we read His Word, God is communicating to us. He is presenting to us His will in our life. Ibinibigay niya rito yung gusto niya. Kasi pag hindi natin binabasa ang salita ng Panginoon, are you listening? Pag hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, wala kang masusunod sa gusto niya. Hindi mo alam kung anong gusto niya. Palagi nga naririnig mo lang yung gusto mo. Andiyan ka ba? Our past is we are disobedient. We always go against the will of God. But remember, that is our past. Amen? Yung past natin, palagi tayo ang nasusunod. Rebelde tayo sa Panginoon. Okay? Pang-apat. Yung una, dead. Secondly, depraved. The fourth thing, disobedient. Or the third thing is disobedient. At makikita rin natin dito, pang-apat, that we are dumb. Tayo ay mga isinumpa. Okay, verse 3. Anong sabi nung talata? Ang sabi ron, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of the flesh. Ano raw yung time past natin? Dahil tayo ay disobedient. Okay, ang sinusunod natin, among whom also, ang sinusunod tayo natin dito yung lust ng ating laman. Yung gusto natin. Tama? Itong gusto ko. Ayoko yan. Gusto ko to. Ganyan palagi. Sabi ng verse 3. Fulfilling the desires of the flesh. Gusto nating mapunan, masagot yung gusto natin. Hindi tayo kontento na, gusto ko yan, gusto ko yan. Gusto natin, masagot yun. Gusto natin ma-fulfill yun. Tama? Yan yung nakaraan natin. Fulfilling the desires of the flesh. Ang sabi ron. And of the mind. Ang sabi. And where by nature the children of wrath, even as others. Ano? Tayo raw noon ay likas dahil sa ganung buhay natin. Rebelde tayo sa Panginoon. Wala tayong pakialam noon sa mga espiritual na bagay. Anong Bible? Wala yan. Di ba? Noon yan eh. Ngayon ba ganyan ka pa rin? Dapat hindi na. Tama? Anong salita ng Diyos? Anong prayer? Anong buhay banal-banal? Hindi yan masaya. Itong masaya. Pag ngayon, ganyan ka pa rin, tahasan kong sasabihin sa'yo, hindi ka ligtas. Sapagkat ang isang tunay na naligtas, mamaya makikita natin, merong ginagawa ang Diyos sa kanya.
Okay? Depraved, dead, depraved, disobedient. Pang-apat, mga isinumpa tayo. We are by nature the children of wrath. Meaning, tayo ay lumalakad, okay, na kung saan ang dulo nito ay ano? Papunta doon sa eternidad na walang Diyos. Tama ba? Ang buhay na kung saan, buhay na pang-impyerno. Nakukuha. Now, gusto kong linawin ito. Kasi yun para sa mga believers na kausap ni Pablo. Itong Ephesians. Binabanggit niya dito sa chapter 2, nakausap niyang mga mananampalataya na nagsasabing save sila. Now, I want you to know that when Paul wrote Ephesians, he was in prison. Okay? At sinulatan niya itong mga Kristiyano sa Epeso. Ipinapaalala sa kanila yung kanilang nakaraan nang hindi pa sila ligtas. Sila ay patay, sila ay Pangalawa, depraved. Pangatlo, disobedient. Pang-apat, they were dumb. Mga isinumpa. Now, again, may I say, na kung ikaw ay hindi ligtas, listen, look at me. Gusto kong sabihin, na kung ikaw ay hindi ligtas, wala kang katiyakan ng iyong kaligtasan, okay, hindi yan ang iyong nakaraan. Yan ang, yung binanggit ni Pablo, hindi yun ang nakaraan mo. Yan ang iyong kasalukuyan. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay? If you're not saved by grace, through faith in Jesus Christ, those phrases or sentences or verses na binanggit ni Apostol Pablo, verse 1 hanggang verse number 5, hindi mo yan nakaraan. Sa kasalukuyan, ikaw yan. Tama ba? Okay? Kaya kung nakikita mo, kasalukuyan, ganyan ka, huwag kang papayag. Nakamatayan mo yan. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung wala sa'yo si Jesus at wala kang katiyakan ng iyong kaligtasan kay Kristo, when you die, dyan sa nasa live streaming, when you die, wala kang tamang relasyon sa Ama, sa pamamagitan ni Kristo, pag namatay ka, diretso ka ng impyerno. Walang purgatorio. Okay? Kasi ang turo ng Katoliko, may purgatorio. At doon, alam niyo yung purgatorio, doon yung galing yung salitang purga. And that's true. Purga? Pupurgahin ka ng panalangin para maalis ka o hindi ka mapunta sa impyerno. Purgatorio ka muna. Wala po sa Biblia ang purgatorio. Ladies and gentlemen, we are on a live streaming. There is no purgatory in the Bible. Okay? The Bible says, when a man die, na wala sa kanya si Jesus, Jesus Christ is not in him or in her by faith. He or she straight
going to hell. But if Jesus Christ is his or her Savior, he accept by faith Jesus Christ. Who is Jesus? Jesus who paid our sin. Jesus who were nailed on the cross 2,000 years ago. Jesus who died on the cross. Jesus who was buried. Jesus who rose again from the dead and come up to the Father again. And if you believe that, you are saved. When you die, you are assured of heaven. Because that is what the Bible says. Amen? So this is our past. Believers. Kung sino man sa atin dito ngayong umaga, na yaan ang gawi ng buhay mo, hindi mo yan nakaraan. Yan ang iyong kasalukuyan. Kailangan mo si Jesus. Kaya nga itong pangalawa natin. Okay, yung una natin, yung grievous condition na inihahayag nung ating nakaraan. Pangalawa is the glorious change that defines our present as believers. Okay? Once we were dead, once we were depraved, once we were disobedient, tayo dati tayo ay mga isinumpa, but now, we experience a life-changing experience. Naranasan mo ba yan? Yung pagbabago. Noon ganun ka, ngayon hindi ka na ganun. Naiintindihan niyo ba ako? Hello? Uulitin ko. Sinasabi mong ligtas ka. Noon ganun ka. Itong mga binanggit kanina. Pero ngayon, okay, hindi ka na ganun. Kasi may nabago na. Naranasan mo ang isang pagbabago kay Kristo. Okay? Yung buhay mo, idinidefine yan kung ano ka ngayon. Tama? Bilang mananampalataya. Kaya sabi ko nga, a glorious change na nagkaroon tayo na kung saan ito yung naghahayag ng ating kasalukuyan. We read in verse 5. Ito natin kinuha. Ang sabi ng verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together, what? What? With Christ. By grace, ye are saved. Tama? Tama nun? Even, kahit na noong una, ay ganoon tayo, pero nagkaroon ng pagbabago. Nung una, kahit na nung una, patay tayong, sabi nung talata, even when we were dead in sin, okay, kahit na nung una, tayo ay patay dahil sa mga kabulastugang kasalanan na yan, na nabuhay natin, ang sabi nung susunod na talata, hath He quickened us together with Christ. Okay, patay, pero dahil kay Kristo, binuhay niya tayo. Nakukuha? Pastor, dati naman akong buhay eh. Hindi ko sinasabing yung buhay mo ngayon yan. Ano ang sinasabi ko dito? Yung iyong spiritual na kondisyon. Napatay ka noon, ngayon buhay ka na. Kaya nga, kung buhay ang spirito mo noon, kasi noon wala ka talagang gana sa mga spiritual na bagay. Tama ba? Kaya kahit anong marinig mo, na salita ng Diyos, baliwala sa iyo yan. Pero ngayon nagkaroon na ng pagbabago.
Noon, walang gana. Bakit? Patay eh. Yung bang patay na tao, kahit magluto ka ng masarap na adobo, isusubo mo, malalasahan niya ba yan? Hindi. Ganyan ang patay na espiritual. Kahit na gaano kasarap ang salita ng Diyos, mapait sa kanya yan. Tama? Pero sabi ni Pablo dito, even when we were dead in sins, hath He quickened us again. Binuhay niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Paano tayo nagkaroon ng buhay? Paano? Sagot. Ha? Binabasa nyo ba yung mga Bible ninyo? Paano tayo nagkaroon ng buhay? Pag sinabing quickened, binuhay, sa Tagalog yan. Sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Nung tinanggap mo si Jesus, yung buhay ibinigay sa iyo. Buhay ka na ngayon, espiritual. Tama? Kaya pag sumasamba ka, hindi ka na naiinip. Tama? Hindi mo nararamdaman yung gutom ng tiyan. Ang nararamdaman mo, yung gutom ng espiritual mo. Pambihira, kakakain mo lang kanina, gutom ka na naman. Di ba? Nung isang linggo, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Ngayon, linggo na naman, isang linggo na ang lumipas, hindi ka pa nagbasa ng Biblia mo. Tapos hindi mo maramdaman yung pagkagutom mo espiritual, baka patay ka pa. Espiritual. Tama? Wala kang pagkagutom sa bagay na espiritual. Okay? Glorious change. Okay? So, unang-una, masasabi natin that in Christ, we have been given a new life. Kay Kristo, binigyan tayo ng isang bagong buhay. Nung una, we have a lifeless condition. Walang buhay. Kaya maraming mga Kristiyano, kung minsan, nagsasabi mga Kristiyano sila, kung titignan mo, walang kabuhay-buhay na mga Kristiyano. Kristiyano ka ba? May buhay? Baka walang kabuhay-buhay. Hello? Tanungin mo yung sarili mo. Ikaw mismo magtanong. May buhay ka ba? Hindi. Wala kabuhay-buhay. Hello? Kasi hindi talaga natin pwede dayain sarili natin. So, kay Kristo, binigyan tayo ng bagong buhay. We have given a new life. We are no longer spiritually dead. Okay? We are not separated from God anymore. Hindi na tayo hiwalay sa Diyos. Tama? Kaya nga, ang nahahayag sa atin, okay, bilang mga nagsasabing ligtas, nahahayag sa atin na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Tama? Pwede mo masabing, Kristiyano ako, I am saved. Hindi naman makita sa buhay mo na meron kang pinaglilingkurang Panginoon. Palagi ang nakikita sa'yo, ang pinaglilingkuran mo, sarili mo lang. Palaging sarili ang nasusunod. Hindi na tayo ganyan ngayon eh. Kasi ang sabi ng Bible, noon tayo'y patay. Ngayon, binigyan niya na tayo ng buhay. Ibig sabihin, yung ating spiritual ay nabuhay na. Kaya nga, palagi itong nananabik sa buhay spiritual. Nananabik sa salita ng Diyos, nananabik sa prinsipyo ng Panginoon, nananabik
sa buhay panalangin, nananabik sa buhay pagsamba, nananabik sa pag-awit sa Panginoon, na hindi yung mga awit ng mundo na talalalalang, talalalalang, tang, 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 tang. Kung minsan, hindi ba, mga magulang, now listen, natutuwa tayo, itinuturo natin sa ating mga anak yung mga worldly song. Ay, ang galing nung anak ko. Minsan yung apo ko, pag narinig kong ganyan, nalulungkot ako. Really? Kasi ayokong lumaki yung apo ko. Pambira, pastor ang lolo niya, tapos ganyan ang buhay ng apo ko. Hindi ba? Kanino bang anak yan? Ay, anak yan ng mga anak ni pastor. Oh. Di ba? Tapos, ang buhay ng apo ko, walang gana sa pagsamba. Hindi ba? Ang apo ko, excited sumamba yan. Kasi yun ang itinuturo namin sa kanya. Okay, sabi ko, Apo, next Sunday, Daddy is the song leader. You will be the usher. Ano sabi niya? Gusto ko nakapolo. Bumili ng polo. Ganyan, guwapo, di ba? Manasa. Kanino? Natatawa kayo naman. Why? Kasi gusto namin siyang masanay na siya ay lumalaki, meron siyang sinasambang Diyos. Hindi pa niyan kilala ang Panginoong Hesus. Hindi pa. But we're trying to let him know who is Jesus Christ. Ask him, who is Jesus? He will answer you. Tanungin niyo siya. Kung sino si Jesus, sasagutin ka niya. Jesus died on the cross. He paid for our sin. That is his answer. Very brief. He knows. Pagdating ng tamang edad, magiging malinaw sa kanya yan. Parent, look at me. Tingin kayo sa akin. Ituro ninyo sa inyong mga anak ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Huwag kayong matuwa na matalino sila. Walang silbi ang matalino kung pupunta yan sa impyerno. Are you with me? Teach them the word of the Lord. Baka ikaw, hindi ka makitaan ng anak mo na nagbabasa ka man lang ng Biblia mo. May kausap ba ako dito? Puro ka na lang trabaho. Tama? O wala kang trabaho? Hello? Read your Bible. Are you a Christian? Are you saved? Are you saved? Read your Bible. Communicate with God. Amen. Disiplinahin mo yung sarili mo. Pastor, busy kami. Busy. Nagbibisi-bisihan ka lang. Tama? Meron mong tao na kulang ang time? Wala. Lahat tayo pare-parehong time natin. 24 hours a day. Meron man tumanggap sa inyo ng 18 hours lang? Pakitaas ka ang kamay, tapos sabihin mo sa akin, kulang ang oras mo. Busy kami, Pastor. Wala. Pare-pareho tayo. Mas busy pa ba kayo sa akin? Amen? Tapos sasabihin mo, busy ka, wala kang time.
Mas busy ka ba sa akin? Tama ba? Tapos wala kang panahon. Ako kahit gaano ako kabisi. Not because I am a pastor. Maski na nung hindi pa po ako pastor, this is my life practice. When I became a Christian, I always read my Bible. Kaya itong Bible ko na ito, pagka nakuha nyo ito, maiwan ko dyan, tignan ninyo, may mga petsa yan ng aking pagbasa. Okay, nandiyan dyan, makikita ninyo yung mga date, yung oras, nandiyan dyan. Nakalagay. Because I want to communicate with my God. I'm not a perfect man. I am a sinner. Makasalanan ako. I still commit sin. Katulad nyo rin. Tama? And I believe the word of the Lord that is written in the book of Psalms. Anong sabi ron? Sa aklat ng awit. Ha? Anong sabi ron? Ibinbin mo ang salita ng Diyos sa iyong puso para hindi ka magkasala. Tama ba? Anong verse yan? Anong sabi ng salita ng Panginoon in English? Pakibanggit nyo nga. Thy word, sabi ni David, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Di ba? I believe that verse. Kaya, pag hindi ako nakapagbasa ng Biblia, madali ako magalit. Buti hindi nag-aamen yung misis ko. Madali akong makagawa ng mga, because I'm not a perfect man. Kayo ba perfecto? Hindi naman, hindi ba? Tama? Nung ako'y hindi maligtas, wala akong pakialam sa salita ng Panginoon. But, when I became a Christian, nagkaroon ng maglaking pagbabago ang aking buhay. Kami mag-asawa. Kasi nauna sa akin yan eh. Nagkaroon ng malaking pagbabago. Tama? Sa inyo rin ganun din. Nagkaroon ng malaking pagbabago. In Christ. In Christ. Okay? Ang sabi pa ng verse 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places. Again, in Christ Jesus. Huwag niyong aalisin yung in. Dahil kay Kristo. Ang sabi ron. So, pangalawa, yung una, in Christ, we have been given a new life. Pangalawa, in verse 6, in Christ, we are sure and eternally secure in heaven. Diba? Ang sabi nung verse 6. Anong sabi ron? And hath raised us up together. Now, look at the word raise. Present. Past tense. Tama ba? Binuhay niya tayo. Sabi ron. And look at the word. What's the next phrase? And made us. Sabihin, tapos na. Ginawa niya tayong, made us sit together in heavenly places in Christ. So meaning, in Christ, we are sure and eternally secure in heaven. Kaya nga, alam nyo, pag nakakarinig kayo mga Kristiyano na, ang sabi ron, yung bang, I'm sure I'm going to heaven. Hindi nagyayabang yan. Are you sure you're going to heaven? Tatatlo lang sumagot. Ayun.
Kapag ikaw ay Kristiyano, alam mo, yung iyong nakaraan, kasi dapat matatanaw mo yun eh. Kasi yun yung magiging, kumbaga, yung point of, anong tawag dyan? Yun yung pinaka-point mo eh. Di ba, when you're saying you're saved, tumatanaw ka dun sa nakaraan mo at tinitignan mo yung present mo. Okay? Kung yung nakaraan mo at yung present mo pareho. Hello? Aba, huwag mong lukuhin ang sarili mo. Madaling sumagot ng Amen! Hello? Uulitin ko. Kung yung nakaraan mo, your past, and your present is the same, pwede ba huwag ka na lang sumagot ng amen? Tama? So in Christ, we are sure and eternally secure in heaven. Ang sabi nung talata, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places. So, asan ka ba? Nasa langit ka na ba? Wala pa. Nandito ka pa lang. But you know the word, He made us sit together. Ginawa niya tayong, nandito ka pa lang, pero nasa langit ka na. Pag namatay ka, because He made us sit together in heavenly places. He made. Amen? Hindi niya gagawin yan. Pag namatay ka na, titignan ka pa niya, susuriin ka pa, ano ba to? Kristiyano ba to talaga? Hindi. Ngayon pa lang, okay, ginawa na ng Panginoon sa atin yan. Are you with me? At present, we are already seated in heavenly places. Amen? Hindi ba nakakatuwa yan? Kaya nga sabi ko palagi, ang isang Kristiyano, hindi siya takot mamatay. Amen? Bakit? Kasi nakatitiyak ka ng langit. Pag namatay ka, pupunta ka ng langit. Sige nga, patayin mo na lang ako para mapunta na ako ng langit. Huwag naman ganun. Hindi ba? Hindi ganun ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, antayin natin kung kailan niya tayo kukunin. Pero kung ikaw ay tunay na naligtas, yung buhay na yan na binago ng Diyos, hindi mo na ipinagagamit sa dating amo mo. Nakukuha ba? Sino ba yung dating amo natin? Si Satanas. Sino ba ang amo mo ngayon? Si Kristo. Tama? Kaya kung ikaw ay tunay na naligtas, yung amo mo noon, hindi mo na yan pinaglilingkuran. Kasi may bago ka ng amo. Nakukuha ba? Alam nyo, pinagagaan ko itong para maintindihan natin. Pag hindi pa natin ito naintindihan, binaliwala mo na lang. Okay? So before, meron tayong bagong Panginoon. Si Satanas yun. Kaya hindi ka magtataka, ang buhay natin noon, sarili lang natin nasusunod. Kasi yun ang gusto ni Satanas eh. Buhay ng pagsuway, buhay ng pagtaliwas sa Diyos. Pero ngayon, may bago ka ng Panginoon. Si Kristo na. Kaya yung buhay na yan, huwag mong ipagamit sa dati mong Panginoon kasi hindi mo na Panginoon yun. Tama ba? Now, gusto kong pansinin natin dito sa verse 4. Ano yung unang-unang salita? But God. Malaking impact po yan. Okay? But God. Kasi
ang Diyos ang gumawa ng pagbabago sa atin. God had done something that resulted a glorious change in our life. Naintindihan? Tagalog. Ang Diyos ang may gawa ng isang pagbabago sa buhay natin. Nandiyan ka ba? Kaya nga, alam nyo, nakatutuwa na ang isang tao ay naligtas. Amen. Nawa, nagbigay sa atin ito ng liwanag. Kung inaangkin mong ikaw ay mananampalataya, inaangkin mo ikaw ay naligtas. Okay? Merong dapat pagbabagong nakikita sa atin. Uulitin ko yung sinabi ko kanina. Kung yung buhay mo noon, nakikita mo pa rin sa buhay mo ngayon, may malaking problema ka. Amen? Marahil, kailangan mo ngang tunay na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Ngayong umagang ito, kung meron man akong kausap dito, na wala kang katiyakan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa kay Kristo, tanggapin mo siya sa iyong buhay. Aminin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko natitiyak na ako ay papunta ng langit. Panginoon, sinasabi ko lang, Kristiyano ako. Pero ang totoo, hindi ko natitiyak na pupunta ako ng langit. Kapatid, kaibigan, ang kailangan mo ay si Jesus. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon mo at iyong tagapagligtas. Ngayong araw na ito, okay? Huwag kang mahihiya na tanggapin si Jesus. Tayong lahat ay tatayo. Tayo tayong lahat. Lahat ng ulo na kayo ko, wala hong nakatingin sa akin. All heads bow. Tayo ay mananalangin. All heads bow. All heads bow. Believer ka man o hindi mananampalataya, do not look at me. Talk to God. Kausapin mo ang Diyos. Diyan sa kinatatayuan mo. Kausapin mo ang Panginoon. Nakikinig siya sa iyo. Kausapin mo siya ng personal. Sang-ayon sa mensaheng napakinggan mo. At habang ikaw ay nakikinig, kung nakita mo ang iyong sarili na hindi ka nakatitiyak ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, hindi ka nakatitiyak na kapag ikaw ay namatay, pupunta ka ng langit, hindi mo natitiyak yan. Hindi biro ito, kapatid. Gusto kitang tulungan sa pamamagitan ng panalangin. Kung sino ka man, hindi mo natitiyak, all heads bow, hindi mo natitiyak na pupunta ka ng langit. Hindi mo natitiyak kung nasa iyo si Kristo. Maaari ba itaas mo ang iyong kamay? Huwag ka mahiya. Just raise your hand. Higher. Taas. Nakita ko na, ibaba mo na.
Thank you. Salamat sa kamay na yan. Meron pa ba? Huwag ka mahiya, kapatid. Hindi ikinahihiya ang isang mabuting bagay. Ang ikinahihiya, yung pagdidesisyon ng masama. Meron pa ba? Kung ikaw ay seryosong itinaas mo ang iyong kamay, if you are really honest, Panginoon, hindi ako nakatitiyak na pupunta akong langit. Mari ba kitang anyayahan dito sa harapan? Come on, you step forward. You step forward. Yung nagtaas ng kamay, if you are serious, gusto kitang makita dito sa altar. Dito tayo mananalangin. Nasaan yung nagtaas ng kamay? Come on. Come on, huwag kang mahiya. Sige. Ihakbang mo ang iyong paa, kapatid. Tanda ng iyong kaseryosohan. Panginoon, gusto kitang tanggapin bilang aking tagapagligtas. Panginoon, ayokong mapunta sa impyerno kapag ako'y namatay. If you are serious about that, step here in front of the altar. Sige. Nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu. Huwag mo siyang tanggihan. Come on. You raise your hand. You step forward. Huwag kang mahiya. Hindi ikinahihiya ang pagtanggap sa Diyos. Okay. I will help you in prayer. Sumabay ka sa maikling panalangin ito. There are those 7 hands na nagtaas ng kamay. Just there, sa iyong kinatatayuan, sabihin mo, Panginoon, ako'y makasalanan. Napakinggan ko sa iyong mga salita na ako'y rebelde sa iyo at wala akong katiyakan ng langit. Panginoon, nagsisisi ako. Pinagsisisihan ko pong lahat ang nagawa kong kasalanan. At ngayong umaga, tinatanggap ko si Jesus ng taos sa aking puso bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat kay Kristo na namatay sa krus at binayaran ang aking kasalanan. Salamat sa biyayang kaligtasan. Amen. Mananalangin tayo. Kapatid, kinausap ka ba ng Diyos? Nakita mo ba yung mga lapses na nangyayari sa buhay mo? Panginoon, inihahayag ko po na ako ay nagligtas. But sometimes, nahirapan akong sumunod sa inyong kalooban. Tulungan po ninyo ako. If that is your prayer, can I invite you here in front of the altar? Come on. Panginoon, tulungan po ninyo ako. Hindi ko po kayang mag-isa. Narinig ko sa salita ninyo, in Christ, kay Kristo. Sige po, dito po, lapit kayo para hindi po mabarahan yung nasa likuran. Amen. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, mas higit kaysa sa amin, alam po ninyo ang pinagdidesisyonan namin ito. Na kami ay humakbang sa altar na ito, hindi dahil gusto lamang namin ipakita na kami ay tumutugon, kung hindi bilang pagtugon namin sa panawagan ng inyong mga salita. Hindi namin kayang mamuhay nang wala kayo. Tulungan ninyo kami, Ama,
na masunod ang nais ninyo, hindi ang nais namin sa aming pamilya, sa aming buhay, sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa mga kabataan na tinuturuan namin. O aming Diyos, kahabagan ninyo kaming lahat, Panginoon. Maawa kayo sa amin. O Diyos naming Ama sa langit, kalugdan po ninyo ang iilang mga taong ito, kasama po ang inyong lingkod, na kumikilala na ang kalooban ninyo ay mas mainam sa buhay namin. Patawarin ninyo kami sa aming mga pagkukulang at tulungan kami, Panginoon, na sa paglabas namin sa bulwagang ito, maipamumuhay namin ang grasya ng kaligtasan na ipinagkaloob ninyo sa amin. Mamuhay kami sa biyaya. Mamuhay kami, Panginoon, sa grasya ninyo. Salamat po sa isang bagong buhay na ibinigay ninyo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen.